Ayan, dahil nga trending na trending ngayon yung chick na nahuli na nagto 2 time. Ayan, ano ba nga ba talaga ang dapat gawin? Aaminin ba o hindi? Pag-usapan natin yan. Ayan. Ayan, ito base lang sa mga nangyayari, no? Sa mga panahon ngayon at sa mga kakilala ko na rin, ganyan. Ah, kung aaminin ba o hindi? Ang sagot ko po dyan, depende po sa sitwasyon, no? At sa pangyayari. Ayan. Kung wala namang, don't get me wrong po, no, papaliwanag ko sa inyo, tapusin nyo muna yung video bago po kayo mag-comment, no. Ayan. Depende po sa sitwasyon. Bakit? Yung iba talaga, lalo na sa mga lalaki, hindi po talaga umaamin kahit magpitpitan na nga po ng nuts, no. Ayan, hindi talaga amin kahit na huling-huli mo na sa akto, may ebidensya ka na, talagang hindi aaminin. Bakit kaya sa palagay nyo? Ayan, ang isa po sa pinakamabigat na dahilan dyan kung bakit halos ayaw umamin, mapalalaki man to o mapababae, no? Ay depende po kasi sa nakasalalay, lalo na kapag ang isang papaaminin mo ay meron ng obligasyon o may pamilya na o meron ng karelasyon. Ayan, kasi malaki yung isusugal mo kung sakali, no? Ayan, tulad na lamang ng pamilyadong tao, ganyan. Kaya ayaw aminin dahil sa kasi tayong mga babae, no, aminin natin sa hindi. Very emotional, nasa emotional nga tayo side, no? Very emotional tayo. Kasi parang magiging parang tape recorder yan o video, no, na paulit-ulit na magpe-play sa utak nating mga babae, no. Pero ang isa lang masasabi ko sa inyo, kung masakit sa atin, mas masakit yan sa lalaki, no. Ayan, paulit-ulit na po na yan, makapapanaginipan mo pa yan, araw-araw mong iiyakan, no. Sabi nga, makapagpapatawad pero hindi makakalimot, no. So ayan, magiging yan ang pag-aaway nyo pagdating ng panahon, no. Depende lang po yan sa lakas ng isang tao, mapababae o mapalalaki, no. Kung talagang gusto nyo isalba yung pagsasama nyo, ayan, nakadepende po yun sa inyo. Ayan, kasi napakasakit po niyan, napakasakit, no, pag nalaman mo. Siguro para sa akin lang naman po, mas maganda po yung hindi mo na malaman kahit na andiyan dyan na lahat, no. Kasi meron pa tayong yung lolokohin tayo ng pag-iisip natin na wala, baka naman di totoo, mga ganon, para lang mapalagay ba. Kaya yun ang dahilan ng hindi pag-amin ng isa't isa, no. Ayan, at same din sa aming mga babae, no. Sabi nga, meron nga ditong nag-upload ng sabi nila never pa raw umamin ng babae at nag-remorse o may remorse, no. Hindi po totoo yon. Ang totoo po ito, ayan, kaya naman sa side namin mga babae, hindi namin aaminin o hindi inaamin, pero hindi po lahat, wag nyo lalahatin, no. Ay dahil ganun din, same din sa lalaki, no. Pero ang mas mabigat sa amin ay yung hindi po totoong walang remorse ang babae, no. Nandoon yung kahihiyan, no. Nahihiya kami dahil ever since no unang panahon pa lang, pag ang lalaki ang nagloko, parang mabilis makalimutan, no. Parang tatawanan na lang pag medyo matagal na. Pero ang babae, tatatak yan, parang magiging bahid ng kasalanan o mantsa, no, natatatak nun sa babae. Maaring sa lalaki, sa side ng lalaki, makalimutan ng lahat kasi parang tinanggap na ng ng industriya o ng mga tao. Kasi noong unang panahon pa, sa apostol pa lang, kasama pa nila si Papa Jesus, no. Matindi, kasama mo na yung Diyos. Pero ang naging kahinaan ng mga apostol noong unang panahon ay yung mga babae, no. Kahit nung unang pa lang, yung unang magulang natin, no, ang kahinaan niyan si Eva, no. Ayan, pinakain yung bunga ng punong kain ng masama't mabuti, no. Ayan, at si Adan ay galing sa lupa kasi ibig sabihin, tanggapin na natin to, mas marami talaga yung lalaki noon pa, no. Sa record at record din ang pag-uusapan. Kaya si Adan ay nanggaling sa lupa dahil sila yung mas malapit doon. Kumbaga sabi nga ng ating Panginoon, the spirit is strong but the flesh is weak. So napatunayan na yan. Yung nga mga apostol, mga patriarka pa ng unang panahon. So yun po ang dahilan kung ba't hindi inaamin, no. Yun nga ang mapapayo ko para sa
sa atin lang o sa aking mga kaibigan, ayaw po naming malaman talaga, no. Mas maigi pa yung gano'n, i-deny na lang kasi yun nga, ukil-kil yun sa utak, no, ng bawat isa, no. Yan man babae o lalaki, no. Ngayon naman, meron pong dalawa na senaryo, no. Sabi nga, pagka isa o dalawang beses mo nagawa, maaring matatawag mo pa na makakalooban din ng Diyos, no. Hindi mo masasabi yan, hindi tayo dapat mag-judge sa bawat isa dahil ang mga pagtuturo ng Diyos ay talagang hindi maganda, no. Padadaanin ka talaga sa pagkakamali. Bakit? Yan yung sinasabi sa isang hindi ko na matandaan kung apostolo na nilagyan mo ko ng tinik sa aking lalamunan. Ayan, i-ano ko sa inyo, i-upload ko rin dito kung sino yung apostol na yon. So ibig sabihin, yan yung tinik na inilalagay ng Diyos sa lalamunan natin, lalo na sa mga katulad ng mga taong mapagmalaki, akala mo wala kang dungis, akala mo mahusay ka na magaling, di ka nagkakamali. Yan yung mga parang test ng Diyos sa iyo, no, kung paano ka patatatagin para sa susunod na lapitan ka uli ng tukso, mahusay ka na, no. Ayun, walang makapagsasabi, lahat tayo makasalanan, no. Minuto, segundo nagkakasala tayo dahil yan nga yung dala-dala natin, no, yung pagkain sa punong kain ng masama't mabuti, dala yan ng tao. So yan yung sabi nga, ano ang totoong meaning ng kabanalan? Ayan, ang ibig sabihin is to dominate your lower self. Yan po yung lower self na tinatawag sa tao, no. Ayan yung sinasabing makahayop na may dala tayong isang makahayop na nandiyan sa kaloob-looban natin. Ay, yung evil side na tinatawag na taglay ng tao, no. So ayan, lahat tayo hindi pwede mag-judge dahil sabi nga, ang unang walang kasalanan siyang dumampot ng bato at pukulin kung sino man ang nagkakasala, no. So yun po ang paliwanag diyan. At ang maganda, pinatawad ka na. Ang Diyos ang lagi nagpapatawad. Yan ang mali din sa natin, ang nakatanim sa utak natin. Ang Diyos nagpapatawad, no. Pero ito, wag natin kakalimutan. Ang Diyos nagpapatawad, pero nagpaparusa. Ayan. Ganyan, yun po ang talagang totoo, no. Wag po natin putulin sa kasarapan lang, no. Yung ibig sabihin, pinuputol natin yung mga sinasabi dahil pabor sa atin, no. Wag natin puputulin yung mga salita na nasa Bible, no. Ang Diyos mapagpatawad pero nagpaparusa. Ayan, sabi nga pinatawad ka na, wag ka na muling magkasala uli, no. So ayun, kahit mahirap, kailangan sikapin natin na yun ay maging lesson, hindi para ulit-ulitin. Kasi pag inulit-ulit mo yan at nagpaulit-ulit ka sa ganyan, bukod sa maraming masisira, maaapektuhan, ay wala kang natutunan, no. Yun yung sinasabing nagiging sakit na, no. Sabi nga, pagka isa o dalawa, maring pagkakamali, pangatlo o higit pa, ayan, choice mo na. So yun lang po, no. Ayan, mas maigi na pilitin nating maging tapat kahit mahirap. Yun lang po.